Magandang araw mga bata! Welcome sa ating online class. Ako si Teacher Rachel, ang inyong guro sa Mother Tongue 2, Week 4, Quarter 1. At ang ating paksang aralin ngayong araw ay panlapi at salitang ugat. Layunin: pagkatapos ng bahaging ito, inaasahang magagamit mo ng buong husay ang panlapi at salitang ugat sa pagbuo ng mga salita. Halina't simulan na natin ang ating aralin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang ugat? Ang salitang ugat ay payak na salita. Narito ang mga halimbawa: iyak, sayaw, sama, laba, basa, alam, takbo, palit, at kain. Ano naman ang ibig sabihin ng panlapi? Ito ay isang kataga o mga kataga na ikinakabit sa isang salitang ugat upang makabuo ng bagong salita. Ito rin ay tinatawag na di malaya sapagkat nalalaman lamang ang kahulugan nito kapag napasama na ito sa salitang ugat. At ito rin ay maaaring matagpuan sa unahan, gitna, hulihan, o kabilaan. Narito naman ang mga uri ng panlapi. Una, may tinatawag tayong unlapi. Sumunod naman ang gitlapi. Mayroon ding hulapi. May tinatawag din tayong kabilaan at laguhan. Halina't isa-isahin natin. Una ay ang unlapi. Ito ay panlaping ikinakabit sa unahan ng salitang ugat. Ang mga madalas ginagamit na mga unlapi ay ma, mag, nag, na, pag, pala, ipa, at iba pa. Narito ang isang halimbawa. Ang salitang umiyak. Ang iyak ang tinatawag nating salitang ugat. At ang naman ang tinatawag nating panlapi at ito ay matatagpuan sa unahan. Narito ang ilan pang mga halimbawa. Maglaba, mahusay, palabiro, isukat, nadapa, naglaro. Ang mga panlaping mag, ma, pala, na, at nag ay mga panlaping matatagpuan sa unahan at ito ay tinatawag nating unlapi. Sumunod naman ay ang gitlapi. Ito ay panlaping nasa gitna ng salitang ugat. Ang mga madalas ginagamit na mga gitlapi ay at in. Ito ang mga panlaping isinisingit sa pagitan ng unang katinig at kasunod nitong patinig. Narito ang isang halimbawa. Kumain. Ang ang patinig na ating ginamit. At ito ay matatagpuan sa gitna. At ang K o katinig na nasa unahan at ang in na nasa hulihan, kapag nabuo ito ay salitang kain. Ang salitang kain, ang salitang ugat ng salitang kumain. Narito ang ilan pang mga halimbawa. Tumakbo, sumayaw, pumunta, pinasok, binasa, at sinagot.
Pangatlo ay ang hulapi. Ito ay panlaping ikinakabit sa hulihan ng salitang ugat. Ang mga karaniwang ginagamit na hulapi ay an, han, in, at hin. Narito ang isang halimbawa. Ang salitang basahin. Basa ang salitang ugat. At hin ang salitang o ang panlapi. At ito ay matatagpuan sa hulihan. Narito ang ilan pang mga halimbawa. Iyakan, sayawan, basahin, punitin, samahan, at sabihin. Ang mga panlaping ginamit ay nasa ulihan, kaya naman ito ay tinatawag nating hulapi. Ang pang-apat naman ay ang kabilaan. Ito ay mga panlaping ikinakabit sa unahan at hulihan ng salitang ugat. Narito ang isang halimbawa. Ang salitang sikap. Nilagyan sa unahan ng panlaping pag at sa hulihan ng an upang makabuo ng salitang pagsikapan. Narito ang iba pang mga halimbawa ng mga salitang may kabilaan na panlapi. Narito ang magbahayan, nagtakbuhan, inalayan, at magtulungan. Lahat ng mga salitang ito ay may mga panlapi sa unahan at hulihan. Kaya naman ito ay tinatawag na kabilaan. At panghuli ay ang laguhan. Ang salitang ugat ay may panlapi sa unahan, gitna, at hulihan. Narito ang halimbawa. Ang salitang magdinuguan. Nagdagdag tayo sa unahan ng panlaping mag, sa gitna ng panlaping in, at sa dulo o hulihan na panglaping an. At ang salitang ugat sa salitang magdinuguan ay dugo. Narito ang iba pang mga halimbawa. Pagsumikapan, pinagsinungalingan, pagsumigawan. Lahat ng mga salitang ito ay may panlapi sa unahan, gitna, at hulihan. Kaya naman sila ay tinatawag na laguhan. Naunawaan niyo ba mga bata? Mahusay kung ganon. Ngayon mga bata, para sa ating gawain, buuin ang salita sa pamamagitan ng salitang ugat at panlapi. Gawin ito sa kwaderno. Unang bilang, ang salitang ugat ay inom. Dagdagan ng panlaping Ano kaya ang mabubuong salita? Sumunod naman, tunay. Dagdagan ng pa. Sumunod, dagat. Dagdagan ng ka at an. Pang-apat, tulong. Dagdagan ng ma at in. Pang-lima, sayaw. Dagdagan ng Pang-anim, ibig. Dagdagan ng in. Pang-pito, suklay. Dagdagan ng mag. Pang-walo, bigat. Dagdagan ng in. Pang-siyam, ganda. Dagdagan ng ka at han. At pang-sampu, bilog. Dagdagan ng ka at an. Naunawaan ba ang gagawin mga bata? Mahusay. Tandaan mga bata, ang salitang ugat ay payak na salita. Ang panlapi naman ay isang kataga o mga kataga na ikinakabit sa isang salitang ugat upang makabuo ng bagong salita. Ito ay tinatawag na di malaya sapagkat nalalaman lamang ang kahulugan nito kapag napasama na ito sa salitang ugat. Ito ay maaaring matatagpuan
o matagpuan sa unahan, gitna, hulihan, o kabilaan. Mga bata, sana ay lubos niyong naunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!